for work. Prepare ko lang yung baon ko. Kanin at saka may itlog ako. Nilaga. Problema ngayon yung bag ko, wala nang lalagyan ng tumbler. Kaya dito na lang siya sa baunan ko ng kanin. Yung jacket ko pala naiwan ko sa school. Yung suotin ko na lang jacket ngayon is yung isa kong manipis lang para hindi masyadong mainit. Kasi mainit na pag nag-jacket na ako. So ito yung suotin kong jacket ngayon. Gusto na? Ready na! Aalis na! Dito yung dalawang senior. Pag aalis ako, andyan yan sila palagi. Nag-aabang lang yan sa mga dumadaan. Tapos kung sino yung aalis ng bahay. Para nag-attendance check palagi sila. Yan silang dalawa, oh. Nakaabang na yan. Madinak. Sige, paghinay naman. Tatay. Tapos yung isa naming aso, yung maliit. Yung isang brown, hindi yan sa amin. Yung white lang, si Lucky. Ay, salamat. Tapos na rin yung klase ngayong umaga. So, maya-maya magla-lunch na ako. Nagsiuyan pa lang kasi yung mga pupils namin. Tapos mamaya babalik mga 1 PM na. Ako naman bababa ako mamaya. Yung nabili ko nga palang ulam, gulay. Alam mo yung puso ng saging? Yon. Itong gulay. Ito yung ulam ko ngayon. Favorite ko rin yan eh. Lalo na pag may ano, gata. Yon, masarap yon. Grabe talaga yung panahon ngayon. Dito lang ba sa amin, sa probinsya, or sa buong Pilipinas talaga ngayong init? Grabe, sobrang init ngayon, no? Nabibihis na nga sana ako ng t-shirt, pero baka mamamayang hapon na lang. Kasi sobrang init, basang-basa ako kanina. Buti na lang kahit mainit, medyo may hangin pa rin. Kaya medyo na ano yung init. Pero kung siguro kung walang hangin, ibang level. Lalo na kapag hapon talaga. Unahin ko na munang kainin tong itlog na baon ko. Isa lang yung baon kong itlog ngayon. Hindi na ako nag-recess kanina. So ngayon ko pa lang siya kakainin. Ito. Sarap ng tubig talaga.
Prepare na ako pababa kasi kakain ako. Doon ako sa office kakain. Yung naririnig nyo, nag-training yon. Iba kahit lunch. Pero, ano lang naman, after dyan, nag-lunch na rin naman yung mga pupils. Yung pakiramdam ko pa naman ngayon parang may sipon na ako. Hindi ko alam kung sobrang init ba to. Kasi grabe talaga yung init. As in, hindi siya normal. Tapos ito ngayon parang nakangati yung bibig ko. Ako naman. Tapos na naman ang araw ng trabaho, uuwi na naman. Ay, thank you Lord God, nakasurvive na naman sa isang araw. Thank you. Double, triple check tayo ng mga nakasaksak para safe. Tapos pagdating sa bahay, higa agad. Sobrang pagod. Ayan o, kilala niyo si Tweety Bird? Ayan o, si Tweety Bird na to. Pararating lang ng bahay. Uy, may bisita. Tara princess, may bisita pala din sa bahay oh. Tara princess, tara. Tara princess. Princess. Tara princess, tara, tara. Ha? Ay, ayaw sa akin na princess. Tara princess, tara, 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 tara. Ay. Wala, ayaw talaga. Huwag na naman ang person. Ay, ano, basang-basa yung ikot ko sa pawis. Di ba kararating ko lang ng bahay, tapos kabibihis ko lang. Ayan, dinner na agad. Kasi gabi na nga. Hindi pa nga ako nakakaupo eh. Ayan, busy na agad siya sa pagkain daw kasi nagugutom na. Anong ulam nanay? Baboy nga si ano. Baboy? Oo, nga si gulay. Pizza, hanggang repolyo. Ah, repolyo. Saan bumili ng baboy? Talaga lang, may pabilis ng baboy. Ito pala yung ulam na repolyo na may baboy. Masarap. Tapos, ano? Ah, may dilis din pala. Kayo na sa tanghali yan? Yan o. Yan! Tapos na sa tatay. Hindi, sana, mga tatay. Ay, salamat, nagka-kuryente din. After kasi kayo naming mag-dinner, nag-brown out.
Mga nanong oras Tiffis nag-brown out? Mga past 6 ano? Past 6 siguro. Tapos ngayon alas 7 na, pasado na rin. So babalik lang ng kuryente. Siguro mga isang oras nag-brown out. Nasaan charger? Tago sa bag. Yan, parang isang oras din nag-brown out. Tapos kauwi ko lang galing walking. Nung brown out kasi, sabi kong init dito sa bahay, kaya nag-walking ako sa labas. So yun, pag uwi ko mga siguro mga 15 minutes, bumalik na yung ilaw. Katatapos lang hot. Actually, naligo ako talaga. Ngayon, nandito ako ngayon sa working station ko. Hindi pa naman ako masyadong inaantok. So, ano na lang muna. Makaskaso na muna ako ng test papers para sa term 1 exam. Ngayong darating na Thursday and Friday. Para bukas, pag-print ko na lang sa school. Pero pag hindi pa ako mamaya tamarin, kapag natapos ko, baka dito na lang din ako mag-print. Depende na lang kung hindi pa ako antok na gano'n. Kasi parang ano na dito alas 9 na rin. So baka mag-edit lang ako. Tapos ano lang, bukas ko na lang sa school i-print. Tawa ko nung tawa kanina dito sa cellphone ko kasi di ba may vlog ako. Tapos sinabi ko doon sa vlog ko na word na dalo-dalo. Yung dalo-dalo kasi yun yung pagkain na hindi rin yung kilala. Tapos nagrito yung ate ko, si Ate Warayin Holland, kasi nakita niya yung vlog ko, napanood niya. Sabi niya, dalo-daluhan kagad. Hindi ko kasi alam talaga ng Tagalog kung ano yung Tagalog no ng dalo-dalo. Basta parang ano siya, sinisip-sip siya pag kinakain. O di kaya pag hindi mo sipsipin, gagamit ka ng kutsara or yung matigas na bagay para pukpukin siya para lumabas yung ano niya, yung parang pinaka-meat niya. Yon. Tapos yun, nag-chat siya sa akin na ay parang joke lang naman kasi ganun din kami. Halimbawa may nakikita rin ako, napapanood din ako sa video niya na alam ko, nakaka-relate ako, mag-chat ako niya sa kanya. Tapos parang ititis ko siya. Ganyan din yung ginagawa niya sa akin. Halimbawa napapanood siya sa video ko, tapos medyo nakakatawa. Halimbawa di ba hindi ko alam yung Tagalog. Tapos kami nang nakakaintindi. Yan, mag-chat yan sa akin. Ititis niya ako. Parang ganun lang din. Bonding din namin yung siguro. Nababasa ko nga rin pala ngayon yung mga comment nyo dun sa previous vlog ko. Thank you nga po pala sa mga support ninyo na kahit medyo nawala man tayo ng ilang araw, nandiyan pa rin po kayo. Thank you po sa mga comments na sinabi po nila dito na abangers daw po sila at saka present daw po sila palagi. And no ad skipping po. Thank you so much po kay Ma'am Tagabukid 2000. Yun po. Tapos may nag-comment din po na thanks nakapag-vlog na rin po kayo. Kahit po ako, tuwang-tuwa po ako nung nakapag-vlog po ako. Kasi alam ko po talaga na medyo ilang araw talaga na gustong-gusto kong mag-vlog kasi hindi po talaga ako makabuo ng content. Kaya pasalamat ko rin na nakabalik na rin po ako sa pagbablog. Tapos, ayan, may mga nagsasuggest na pwede ko pa rin daw po ipaayos yung bag ko. Siguro, papaayos ko yun, pero sa ngayon kasi feeling ko mahirap siyang ayusin kasi yun yung yung zipper talaga niya natanggal. Tapos parang may siya, safe lock yung yung zipper niya. Kaya pag itanggal siya, hindi na siya yung parang dati talaga. Di ko alam kung paano ayusin yun. Pero siguro pag may magaling mag-ayos, paayos ko yun. Kasi sayang din naman At saka online ko rin po yun nabili. Di ba? Hulaan nyo. Kung napapanood nyo dati yung mga vlog ko, di ba sinasabi ko palagi naka-sale? Yun po, naka-sale din po yun. Kaya medyo nangihinayang din po ako. Tapos, sabi pa dito nila na, yan, may nag-comment dito na sabi dito, Sir Lito Bangka sa Tagalog yung baloto. Yun po. Yung baloto po na sinasabi ko dun sa previous vlog ko, yun po yung bangka. Kaso, gumagamit lang po kami ng sagwan. Hindi po yung motor na hindi po yung bangka na may motor.
ito po yung bangka na sagwan lang yung ginagamit. Yun dati yung sinasakyan namin ni tatay kapag pumupunta kami dun sa bukid namin or sa farm. Pero farm na, hindi yung farm ni Small Laudy yung sa amin, yung bukid lang talaga na pang magsasaka. Yun. Tapos dito pa yung mga comment na may nag-comment po dito si Ma'am Grace Kubarobia 2677. Sabi po niya, safe ba dyan mag-walking walang tao? Opo, safe po. Sa experience ko naman po, wala naman pong wala pa naman po akong experience na like naging hindi safe yung pag-walking ko. Siguro, pag halimbawa hapon tapos medyo gagabi na, yun po yung hindi talaga safe. Pero pag halimbawa umaga, safe po yun. Kasi may marami na rin po, naman po naglalakad doon eh. Halimbawa papunta sa bukid nila. At hindi rin po nasali sa video yung mga taong nakakasalubong ko. Kasi maraming nag-walking din po yun minsan doon. Nung time na yon, konti lang talaga. Kasi usually yung mga tao talaga pag nag-walking doon sa kung saan ako nag-walking sa Kangkinaway. Yon, sa may bukid. Pero minsan din kasi pag ako nag-walking, gusto ko dun sa hindi masyadong madaming tao. Halimbawa nag-walking ako, gusto ko yung payapa, yon, yung peaceful. So thank you po sa support ninyo, thank you po sa views, thank you po sa lahat ng comments nyo dito, and sa mga likes po sa video ko. Sa suporta po, thank you so much po sa inyo. Hindi ko man po kayo nare-replyan or hindi man po ako nakakapag-react sa mga comments nyo kasi nga hindi ako masyado nagbabasa ng comments. Pag may time lang po ako, doon po ako nagbabasa ng comments. And iniwasan ko rin po kasi minsan magbasa ng comments, lalo na po pag mga negative comments kasi, di ba, kung may, hindi na ko naman po kasi control yung iba na mag-comment ng negative. Pero so far, wala pa naman. Pero control ko yung kung paano ako magre-react. Kaya, hanggat maaari, yung binabasa ko lang talaga yung mga positive comment kung saan mas makaka-boost ng confidence ko, di ba? Kasi bago pa lang din naman po tayo sa pag-vlog, normal na lang naman po yun na may mga suggestion. Okay lang naman yung mga suggestion, yung sinasabi natin constructive criticisms, yon. Okay lang naman po yun. Mas gusto ko nga po yun kasi mas mag-i-improve ako, di ba? Pero pag halimbawa mga negative comments na below the belt na yon, siguro hindi ko na po yun babasahin kasi hindi rin naman po yun makakatulong sa akin, di ba? Medyo naantok na ako. Tapos medyo madilim na rin, di ba, yung sa video kasi pinatay ni tatay yung TV at saka yung ilaw dito sa sala. Bali dito na lang sa working station ko yung may ilaw. Natutulog na rin kasi siya, tapos si nanay din natutulog na. So, maya-maya matutulog na rin po ako. Tapusin ko lang dito, siguro mag-print lang ako ng answer sheet. Tapos yung mga test papers, doon ko na lang i-print sa school kasi medyo, talaga, parang hindi na kaya nung yung mata ko nga medyo na Buti na lang, itong lips ko, lumiit na. Siguro may nakain lang talaga ako kanina or siguro sa sobrang init din. Kasi usually ganyan, pag halimbawa talaga sobrang init tapos hindi ako komportable na, yun, may nagsilabasan talaga sa sa katawan ko. Yun, usually itong lips ko talaga yung nagpa-pout siya. Tapos halimbawa may nakakain siguro ako. Hindi lang ako sure kung ano yung cause talaga nito. Pero dati nagpa-check up na kasi ako, sabi daw allergy daw to. Kaya yun. Naka-off pala yung printer, kaya pala hindi na-print. Wow, mali. Inaantok na talaga. Mata ko,
Hindi kasi ako nagsuot ng salamin eh. Dapat talaga nagsalamin ako. So, hindi ko namalayan. 10:45 na pala. Andun printing pa rin. Tapos, actually, hindi pa ako tapos mag-edit sa iba. So, bukas ko na lang ito continue. Sa school na lang. Yung free time ko, gagamitin ko na lang dun edit at saka asikaso sa mga iba pang test questions. So, hanggang dito na lang po muna yung vlog ko. Inaantok na po talaga ako. Pasensya na po. And salamat nga po pala sa mga sumuporta, sa mga nanood po ngayon ng vlog ko. And kita-kits po ulit sa susunod kong vlog. Good night po. Bye-bye!